Former COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, yung kanyang pahayag, akusasyon ng mga kawatan ang mga nakaupo ngayon sa gobyerno. 10 times harder for persons with disability and old people to live a decent life here in the Philippines. So what's the problem? Ano ang problema? Narito ang problema. The problem is corruption. Binalaan na kayo dati eh. Ni Rowena Guanzon, mga kababayan, na wag iboto si Ngagba dahil ang pamilyang iyan, ang isyo ay kurakutan. Hindi tayo nakinig, mga kababayan, kaya... Pag-usapan natin ngayon si former COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, yung kanyang pahayag, akusasyon ng mga kawatan ang mga nakaupo ngayon sa gobyerno. Sabi ako, medyo inis na inis ako dito kay Guanzon nung 2022 na kampanyahan eleksyon. Kasi inaakusahan niya ang ating kandidato Marcos Jr. na kawatan. Wala, hindi tayo nakinig sa kanya. Ito ngayon, inani natin ang ating ay nako. Okay, so ito iparinig ko, in-interview siya ng isang vlogger at mainstream media. At ito, siya ang party list nominee ng yung may kapansanan, mga PWDs. So kandidato siya ngayon, pagiging kongresista. So ito, blinag ni Pinoy Views and Opinions, kaya mapapakinggan natin ang komentaryo ni Pinoy Views and Opinions. Dagdagan ko lang mamaya. Okay, makinig tayo kay Attorney Guanzon. The government is just making it 10 times harder for persons with disability and old people to live a decent life here in the Philippines. So what's the problem? Ano ang problema? Narito ang problema. The problem is corruption. Corruption. The problem is corruption. If you have zero corruption, then that money should go where it should go. Binalaan na kayo dati eh. Ni Rowena Guanzon, mga kababayan, na wag iboto si Ngagba dahil ang pamilyang iyan, ang isyo ay kurakutan. Hindi tayo nakinig, mga kababayan, kaya eto ang ating inani. Kung ano ang itinanim siyang aanihin. Umani tayo ng iwi. It should go to the people who need it the most and to generate, promote development. At asar tayo dito dati, no? Yung kumuha pa na Coca-Cola talaga, mga kababayan, ganyan, inom-inom, tapos ganyan. Asar tayo, pero totoo pala, mga kababayan. Buti na lang hindi bumaliktad ito, no? Dahil talagang mapaglaro ang tadhana, mga kababayan, kung bumaliktad ito. Para tayong sa Suela de Amor, nagpalitan lang ng kampo. The economy. How can you invite investors here and generate new jobs if you have a very high rate of corruption? Di ba all over the world na nga sa PBBM na nagpunta para makikayat na ng investors? Anong nangyari sa pag-invite niya? Apparently, mga kababayan, walang naniwalang mga investor dahil nasaan na sila? Ako negosyante abroad, bakit ko naman dadalhin dito? Dalhin ko na lang sa Vietnam, dalhin ko na lang sa Indonesia, where there's a lesser, they have corruption also, but lower. Walang tatalo dito sa Pilipinas, pakakawatan. Napakakawatan! Pati mga business na may business, mga kababayan, pinapakialaman ng mga opisyalis ng gobyerno. Heavy luggage, di ba? May issue na nga niyan. Okada. Sino ang nasa likod niyan? Mga kawatan, sabi ni Guanzon, mga kababayan. Ang mga government. Pinayang ako! Corruption ang number one issue ngayon sa ating gobyerno. Maalala ko, may SWS survey. Tinanong ang mga respondents, anong mga areas of governance na satisfied sila at hindi sila satisfied. Hindi satisfied ang mga respondents, negative 26% ang nagsabi, yung net satisfaction rating na, yung satisfied at saka not satisfied is fighting graft and corruption.
napakababa ang net satisfaction rating ng administrasyong ito, negative 26%. Yung mataas na rating is yung pagbibigay ng ayuda, pagtulong sa mga pobre in terms of ayuda, yon. Kasi billions of pesos ang bumabaha ang ayuda, edi maraming maligaya sa ayuda. Kaya lang, yung ayuda na yan, ay baka nagagamit na rin sa korupsyon. So, ito na ang problema natin ngayon. Mayroong yung latest na corruption index, I think 2023 corruption index, ano ang rating natin na? Out of 180 countries, number 115 tayo out of 180 countries. Mababa. Kung number 1 ka, yun, less corrupt. I think ang number 1 is Denmark, Norway, ang Singapore, number 5. Less corrupt. Kaya yung mga investors, pumupunta sa mga less corrupt country, tayo, 115 tayo. Nandun na sa lower 1/3. Malapit na tayo sa pinaka-corrupt. So, paano ka makahikayat ng investors kung kaliwat kanan ang korupsyon sa ating bansa? Yan po. Kahit ilang billions of pesos pa ang gastusin ng ating gobyerno pag biyahe-biyahe sa abroad para panghikayat ng investors, kitang-kita naman yung sitwasyon sa ating bansa, yon, corruption. Ano pa? Yung magulo. Yung Global Peace Index, out of 150 countries ba yan? Nasa ano tayo? 160 countries. Number 134 tayo na magulo. Sa ASEAN, out of 10 nations sa ASEAN, kulelat tayo eh. Number 9 tayo, ang pinakamagulo sa ASEAN, Myanmar. Next na pinakagulo, Pilipinas. Ganun po, paano tayo makahikayat ng investors? Magulo na, marami pang kurakot, mataas ang singil ng kuryente, napakabagal ang internet signal, pabago-bago ang palisiyan ng gobyerno, daming red tape. So, wala talaga, pupulutin tayo sa kangkungan kung hindi natin ma-resolve itong corruption na ito. Yung interview na napanood ko kanina, si Atty. Vic Rodriguez, in-interview siya ng isang radio station. Ano ang dahilan? Bakit tumakbo kang senador? Sabi ng anchor. 3 rason. Dahil sa corruption, number 1. Pangalawang rason, dahil sa more corruption. Pangatlong rason, grabing corruption. Talagang ang plataforma ni Atty. Vic is anti-corruption. Kulang ng transparency, kulang ng accountability ang gobyerno ngayon. Kaya, yun, sana mag-isip maigi ang taong bayan bago bumoto kasi itong corruption issue ang nagpapagulo, nagpapahirap sa atin. Although, individually, lahat tayo corrupt. Lahat tayo selfish, greedy. Akin. Ganun to ang tao. Kaya lang, paano alis yung greediness? Yung money in itself is not a problem. Ang problema is love of money. Kung magiging Diyos natin, ang sentro ng buhay natin, pera, gusto natin yaman para sarili lang natin yon. We are prone to corruption. Kaya lang ako, may life testimony na nadaanan ko yan. Nung kabataan ko pa, grabe yung aking desire to accumulate wealth. Kahit illegal, masamang paraan ginagawa ko, kasi ang Diyos ko, pera.
Kailang dumating ang panahon na na-realize ko, sabi ng Panginoon, you cannot serve two masters at a time. It's either you serve God or you serve money. So nakita ko, pera na lang pala ang mahalaga sa buhay ko. Hanggang nag-repent, tumalikod, humingi ng kapatawaran sa Diyos at tinanggap ko ang Panginoong Hesus sa buhay ko. I surrendered my life to the Lordship of Jesus Christ. Tinanggap ko yung ebanghelyo, yung good news ng Panginoon, yung palagi kong sinasabing ABC. Accept. Tinanggap ko na makasalanan ako, believe, naniwala ako na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng aking kasalanan. And commit. I committed, I surrendered my life. Kung ano ang kalooban ng Diyos, yun ang sundin ko. Kaya, dumating ang Holy Spirit sa buhay ko ngayon, yung Holy Spirit ang nag-guide sa akin. Kaya yung love of money, wala na. Yung self-centeredness na palitan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya ito ngayon, ang ating income sa YouTube channel, hindi ko na sinasarili, tinutulong natin kawang-gawa. Kaya meron tayong natutulungan na Talaandig Tribe sa Bukidnon. Salamat sa ating partnership at sana itong eleksyon ito, next year, ang mapili na mga senador, mga opisyalis is may takot sa Diyos. Ang uunahin, Diyos, bayan, bago ang sarili.